Sa simula ng pelikula ay may isang Japanese na angkan na nagtalaga ng kanilang sarili sa isang lihim na sining ng pagtatanggol sa sarili at paraan sa pagliligtas ng buhay. Ang sining na ito ay napakalubha na naging dahilan upang ang angkan ay hindi matalo. Sa kasalukuyang araw, sila ay tinutukoy bilang mga ninja. 25 taon na ang nakakaraan, nabuhay ang sinaunang alamat ng sagradong sining na ito. Binanggit nito ang isang dayuhang bata na makakasama nila at magiging isang ninja master na walang katulad. Ipapakita sa atin ang isang angkan ng mga ninja na nakahanap ng isang iniwan na kahon na naanod sa dalampasigan, at nakakagulat dahil naglalaman ito ng isang puting sanggol na lalaki. Ang isa sa kanilang mga sinaunang alamat na si Sensei ay nahulaan na ang dayuhang batang lalaki ay sasali sa kanila at magiging isang maalamat na ninja tulad ng nabanggit sa hula. Gayunpaman, habang lumalaki ang batang ito na pinangalan ng Haro, ang hula ni Sensei ay nagpapatunay na isa itong malaking pagkakamali dahil si Haro ay pasaway at kulang sa mga kasanayan sa ninja. Sa sumunod na eksena ay ipinapakita sa atin ang isa sa kanilang mahigpit na mga sesyon ng pagsasanay. Ang mga ninja ay inutusan na ilagay ang kanilang mga kamay sa nagniningas na uling ngunit ginamit ito ni Haro upang lutuin ang mga gulay. Sa susunod na pagsasanay, ang mga ninja ay nagsasanay gamit ang mga nunchuck, ngunit si Haro ay halos masakal sa paggamit nito. Maya-maya ang mga ninja ay inutusang magbuhat ng isang malaking sisidlan na naglalaman ng mainit na tubig, ngunit nang si Haro na ang kikilos ay gumawa siya ng panibagong gulo sa pamamagitan ng pagbuhos ng mainit na tubig sa kanyang mga kasama. Kinabukasan ay tinuruan ni Sensei ang kanyang mga estudyante kung paano makipag-usap sa ibang mga ninja sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang mga sarili sa loob ng eroplano ng pagkakaunawaan. Ayon kay Sensei sa pamamagitan nito ay maaari silang palaging makipag-ugnayan sa isa't isa kahit nasaan man sila. Muli si Haro ay nagpakita ng kawalang interes na pag-uugali at hindi natutunan ang aralin. Maya-maya si Sensei ay pinarangalan ng Tengu Warrior Medal ang lahat ng mga estudyanteng nagtapos bilang isang ninja, pagkatapos ay ipinagkaloob niya ang isang gintong medal sa pinakamagaling na mag-aaral na si Gobei na hinasa sa mga hurno ng kumpiyansa at disiplina. Gayunpaman, si Haro dahil sa kanyang pagiging tamad ay hindi nakapagtapos sa kanyang mga klase. Sa gabing iyon ay naghahanda si Sensei na dalhin ang mga ninja sa kanilang bagong misyon. Ngunit nang ipahayag ni Haro ang kanyang pagnanais na sumama sa kanila ay tumanggi ito at sa halip ay inutusan siya na manatili sa dojo at protektahan ang nayon. Sa sandaling umalis sila, si Haro ay nagbihis bilang isang ninja at nagsimulang humawak ng iba't ibang mga armas. Ilang sandali pa ay dumating sa dojo ang Amerikanong babae na nagngangalang Sally Jones at humingi ng tulong. Si Haro ay agad na nagkagusto sa babae kaya niyaya niya ito sa loob at nagpanggap na ninja. Gaya ng inaasahan ay hindi siya pinaniwalaan ni Sally kaya ipinakita niya sa kanya ang isang banal na kasulatan kung saan nakasaad na isang Amerikanong bata ang magiging pinakadakilang ninja master. Sinubukan din niyang mapabilib ang babae sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang armas ngunit nauwi lang ito sa ganap na kaguluhan. Kasunod nito ay tinanong siya ni Haro kung bakit siya pumunta doon, kung saan sinagot ni Sally na naghihinala siya sa kanyang kasintahan na si Martin. Gusto niyang imbestigahan nito ang mga aktibidad ng kanyang kasintahan, at sa huli si Haro ay sumang-ayon. Kinabukasan ay pumunta si Haro sa tinukoy na lokasyon upang imbestigahan ang katotohanan kay Martin. Pagdating doon ang kanyang damit ay naipit sa gate dahilan upang siya ay mabitin dito. Hindi nakapasok si Haro sa gusali sa pamamagitan ng gate sa harap kaya siya ay sumakay ng bangka at pumasok mula sa likod. Sa loob ng gusali ay malalaman natin na si Martin ay sangkot sa isang negosyong pamemeke ng pera. Maya-maya ay dumating ang isang lalaki at naghatid ng ilang mga bakal na plaka. Sa tulong nito ay nagpaplano si Martin na gumawa ng peking pera. Gayunpaman, nang napagtanto na ang mga ito ay hindi buong panig, siya ay nagalit at binaril ang lalaki. Sa kasamaang palad ang lalaki ay nahulog sa bangka ni Haro at namatay. Si Haro na kinabahan ay nagmamadaling umalis sa lugar ngunit napansin siya ng ilang mga pulis kasama ang bangkay kaya pinaghihinalaan siya ng pagpatay. Sinubukan nila siyang habulin ngunit kahit papaano ay nakatakas siya. Kinagabihan ay bumalik si Haro sa dojo kung saan hinarap siya ng sensei. Naniniwala siya na niloko ng babae si Haro dahil tinawagan ni Gobei ang hotel ng babae at natuklasan na walang nagngangalang Sally Jones doon. Subalit sigurado si Haro na ang babae ay hindi nagsisinungaling at nangangailangan ng tulong. Pagkatapos ay nagpasya siyang pumunta sa Amerika upang iligtas ang babae. Tinanong ni Sensei si Haro kung paano niya naisip na mahahanap niya ang babae sa Amerika,
kung saan tumugon si Haro sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang papel na iniabot sa kanya ng babae. Kinabukasan ay nagpaalam na si Haro sa angkan at bago umalis ay binigay ni Sensei sa kanya ang ilang gintong barya na nagtuturo sa kanya na gamitin lamang ang mga ito para sa mga pangangailangan. Pagkaalis niya, si Sensei ay inutusan si Gobei na bantayan at protektahan si Haro sa kanyang misyon. Pagdating sa airport, lumakad si Haro papunta sa metal detector at nagsimula itong tumunog kaya't hiniling sa kanya ng security na alisin ang laman ng kanyang mga bulsa at inilabas niya ang kanyang mga ninja blade bago pumasok. Habang nasa biyahe ay kinausap niya ang isang batang lalaki at ipinaalam sa kanya na siya ay nasa isang lihim na misyon, nagbanta rin siya na papatayin ang sinumang gugulo sa kanyang misyon. Nang marinig ito, ang batang lalaki ay natakot at nagreklamo sa kanyang ama. Bilang resulta ang ama ay humarap kay Haro at sinuntok siya sa mukha. Pagkaraan ng ilang sandali ay lumabas si Haro sa airport ng Amerika at nagrenta ng sasakyan. Pagpasok niya sa kotse ay nasakal siya sa seatbelt, ngunit naniniwala siyang may umatake sa kanya kaya kinuha niya ang kanyang kutsilyo at nagsimula na manaksak sa iba't ibang direksyon. Pagkatapos nito ay tumungo siya sa hotel ni Sally habang si Gobei ay sinusundan siya na parang anino. Pagdating sa hotel, hinubad niya ang kanyang tsinelas at naglakad sa loob. Sa kasamaang palad ay inisip ng tagalinis na basura ito kaya itinapon. Kasunod nito, pumunta siya sa customer service at nagtanong tungkol kay Sally Jones. Ang receptionist ay sinuri ang computer at ipinaalam sa kanya na walang pangalan na ganun doon. Pagkatapos si Haro ay gumugol ng ilang gintong barya at nagrente ng isang silid sa hotel. Isa sa mga miyembro ng staff ng hotel na nagngangalang Joey ay dinala si Haro sa kanyang silid. Sa sandaling makapasok siya sa silid, nagsimula siyang magpakita ng kanyang mga kasanayan sa pagiging ninja at siniyasat ang kanyang kapaligiran. Nang napansin ito ni Joey ay tinanong niya si Haro kung siya ay isang espiya, kung saan ang bida ay sumagot na siya ay isang ninja. Nang marinig ito ni Joey ay nasabik siya at hiniling kay Haro na turuan siya ng ilang mga kasanayan. Pumayag naman si Haro at nagsimulang magpakita ng ilang mga diskarte ng ninja. Sa susunod na eksena, nagsimulang hanapin ni Haro si Sally sa mga kalye ng Amerika habang siya ay binabantayan ni Gobei. Ilang sandali pa ay napansin ni Gobei si Sally sa kanyang sasakyan kaya sinira niya ito, dahilan para mapansin ni Haro ang babae. Pagkatapos ay nilapitan siya ni Haro at nagsimulang magsalita tungkol sa misyon ngunit binanggit ni Sally na hindi na niya kailangan ang kanyang tulong. Sa kabila nito ay naniniwala si Haro na nagpapanggap lang ito para panatilihing lihim ang kanilang misyon. Sa sumunod na eksena, sinundan ni Haro si Martin na kasama ang kanyang assistant, si Nobu sa isang club kung saan nakatagpo siya ng ilang mga bar dancers. Agad siyang nagkagusto sa mga ito kaya nagsimula siyang sumayaw sa kakaibang paraan. Sa kasamaang palad ay napansin siya ng mga bouncer at itinapon sa labas. Samantala, sina Martin at Nobu ay nakipagkita sa isa pang gangster na nagngangalang Mr. Ozaru upang makuha ang isang pares ng mga peking plaka. Nang tumanggi ang mga ito na ibigay ang mga peking plaka ay naganap ang isang labanan. Si Martin at Nobu ay binaril ang dalawang miyembro ng gang na naging sanhi ng pagbagsak ng kanilang mga katawan malapit kay Haro. Kinaumagahan, ang mga pulis at mga reporter ng balita ay dumating sa pinangyarihan ng krimen at itinuturing na si Haro ang pangunahing sospek. Sa kabilang banda, si Haro ay bumalik sa hotel at gumamit ng isang ninja technique upang makausap si Sensei. Iminungkahi ni Sensei na gamitin niya ang data ng telepono upang masundan sina Martin at si Sally. Kalaunan ay ipinagpatuloy ni Haro ang kanyang pagsisiyasat at nagawang mahanap ang mansyon ni Martin. Nang malapit na siya sa lokasyon ay napansin niya ang pagdating ni Sally. Sa lalong madaling panahon ay nahanap niya ang isang sulat sa kotse ni Sally at nalaman na ang kanyang tunay na pangalan ay Allison Page. Galit na galit dahil sa panloloko, pumasok si Haro sa gusali at kinumprante si Allison sa kanyang silid. Dahil wala nang pagpipilian, sa wakas ay umamin si Allison at sinabi na sama-sama lamang siya kay Martin upang tuklasin ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid na si Carla na nagtrabaho kay Martin. Habang nag-uusap ang dalawa ay dumating si Martin kaya mabilis na nagtago si Haro. Pagkaalis ni Martin ay sinundan siya ni Haro at Allison sa isang restaurant. Nagpanggap si Haro bilang chef at nagkunwaring magluluto sa harap ng mesa ni Martin, habang si Allison ay naghihintay sa labas. Pagkaraan ng ilang oras ay dumating sa restaurant ang isang armadong kalaban na gangster upang patayin si Martin. Isa sa mga miyembro ng gang ay babarilin na sana si Martin ngunit sa sandaling iyon ay hindi sinasadyang ibinato ni Haro ang isang kutsilyo at tinamaan ang miyembro ng gang at namatay.
Ito ay nagresulta sa malawakang away ngunit kahit papaano ay nagawang iligtas ni Allison si Haro gayunpaman, bago sila makatakas ay napansin ni Martin si Allison at inakala na niloloko siya nito. Kasunod nito, inihatid ni Haro si Allison sa hotel at pinayagan siyang manatili sa kanyang silid. Kinabukasan, nalaman ni Haro na kukuha si Martin ng isang ink specialist na nagngangalang Chet Walters para tulungan siya sa negosyo ng pamemeke. Kaya silang dalawa ni Allison ay pinuntahan si Chet sa kanyang opisina upang mahuli. Maya-maya lang ay dumating si Martin sa lugar, at si Haro na ngayon ay nagbalat kayo bilang si Chet at nakipagkilala sa kanya. Samantala, si Allison ay patuloy na sinusundan si Martin. Pagdating sa isang bodega, nagpanggap si Haro na namemeke ng pera habang palihim na nagnanakaw ng ilang mga plaka ng pera. Sa kasamaang palad ay nahuli siya sa akto at itinali sa likod ng sasakyan ni Martin. Maya-maya ay nakipagtagpo si Martin sa kanyang karibal na gang upang pag-usapan ang tungkol sa mga plaka ng pera. Sa pagkakataong ito ay nagtagumpay si Martin sa pagkuha ng kalahati ng mga plaka mula sa gang. Sa kabilang banda ay dumating si Allison sakay ng kanyang sasakyan at iniligtas si Haro. Pagkatapos makalaya ay nagpasya siyang hulihin si Martin, ngunit sa huli ay nahulog siya sa isang kanal. Ang misyon ay naging mas mahirap nang mahuli ni Martin si Allison na tumatawag ng mga pulis kaya kinidnap nila siya. Sa sandaling makaalis sila ang mga pulis ay dumating at hinuli si Haro para sa buong krimen, buti na lang si Gobey ay naghagis ng smoke bomb at nailigtas ang kanyang kaibigan ngunit patuloy pa rin siyang nagtago kay Haro. Kinabukasan ay inihanda ni Haro ang kanyang sarili bilang isang ninja sa pamamagitan ng pagdadala ng lahat ng kanyang armas sa pagiging ninja, tinawag din niya si Joey bago tumungo kay Allison. Sinubukan nilang pumunta sa bodega ni Martin ngunit hindi na maalala ni Haro ang eksaktong direksyon. Dahil dito si Gobey ay kailangan muling tulungan ang kanyang kaibigan, at ginawa niya ito nang hindi napapansin. Pagdating doon ay natuklasan ni Haro na nakalak ang harap na gate kaya umakyat siya sa isang puno, nagpaindayog papunta sa bubong at bumagsak sa isa sa mga sasakyan sa loob. Pagkatapos ay nagsimula siyang makipaglaban sa ilang miyembro ng gang ng mag-isa. Ngunit hindi nagtagal ay natalo siya na nagudyok kay Gobey na makialam at sa wakas ay inihayag ang kanyang presensya. Habang nakikipaglaban si Gobey sa mga miyembro ng gang, pinuntahan ni Haro si Allison na nakatali sa isang silid na may time bomb. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at gumamit ng forklift upang makagawa ng 2 butas sa pader. Pagkatapos ay sinubukan niyang tanggalin ang fuse ng bomba ngunit hindi sinasadyang nagsimula ang 5 minutong timer. Sa kabilang banda ay nalulula na si Gobey sa dami ng nakakalaban niya, kaya nang marinig ni Haro ang kanyang sigaw ay nagpasya siyang iwanan muna si Allison at tulungan ang kanyang kaibigan. Sa pagkakataong ito ay nagalit talaga siya at nagsimulang magpakita ng ilang hindi kapanipaniwalang galaw ng martial arts na ikinamangha ni Gobey. Sa loob lamang ng ilang segundo ay pinabagsak niya sa sahig ang buong gang at iniligtas ang kanyang kaibigan. Kasunod nito ang 2 ninja ay kinalaban sina Martin at Nobu. Ang dalawa ay nagawang matalo si Nobu at ngayon si Haro ay nakikipaglaban kay Martin ng one-on-one. Pinaputok ni Martin ang kanyang baril kay Haro ngunit ang bida ay gumamit ng kanyang mga espada upang mailihis ang lahat ng mga bala na pumilit kay Martin na tumakas. Habang ang aksyon ay patuloy na lumalawak, ang timer sa bomba ay halos maubos na kaya naman mabilis na kumilos si Haro at nagpaputok ng malaking harpon sa silid. Kinaladkad ng harpon ang time bomb sa labas at nakakagulat na bumagsak ito sa likod ng sinasakyan ni Martin at sumabog. Kahit papaano ay nagawa ni Martin na makababa sa truck ngunit hindi nagtagal ay nahuli siya ng mga pulis. Pagkatapos ng insidente, si Haro kasama sina Allison at Gobey ay bumalik sa dojo ni Sensei. Matapos ang isang emosyonal na pag-uusap kasama ang kanyang master, binanggit ni Haro na nagdesisyon na siyang manirahan sa Amerika kasama si Allison. Inaprubahan ni Sensei ang kanyang desisyon dahil naniniwala siya na si Haro ay marunong ng mag-isip. Si Gobey na ngayon ay naka-wheelchair ay nagpakita rin ng kanyang pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagbibigay kay Haro ng kanyang gintong medal. Sa huling eksena si Haro at Allison ay sumakay sa isang bus ngunit sa kasamaang palad ay nalaglag ang isang tali mula sa bus at sumabit sa wheelchair ni Gobey. Kinaladkad siya ng ilang distansya bago tuluyang itinapon sa karagatan. Natapos ang pelikula na sumisigaw si Haro at humihingi ng paumanhin habang sinasabi na siya pa rin ang pinakatamad. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!